Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Tangina mo ka! Noong November, ganito katapang si VP Sara. Putang ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sa sobrang tapang niya, nagawa niyang magbanta sa ating presidente. Nausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. At dahil sa katapangan niya na yan, kaya ang nangyari, siya ay na-impeach ng tuluyan. Na-impeach siya noong February doon sa Kongreso. On a total of 215 members, is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. At dahil sa pagkaka-impeach sa kanya sa Kongreso, maraming mga Pilipino ang nag-akala na etong si VP Sara talagang natatakot na. Maraming nagsasabi na talagang si VP Sara kinakabahan na at natataranta na. Pero nung nagpa-press con siya, nagulat ang lahat dahil parang hindi man lang siya kinakabahan dahil nakuha niya pang magbiro. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. At dahil sa video na yan, kaya inaakala ng maraming Pilipino na etong si VP Sara iubod talaga ng tibay. Maraming nag-aakala na etong si VP Sara handang-handa niya nang harapin ang isinampang impeachment sa kanya. Kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Pero kahapon nagulat ang buong Pilipinas. Nagulat ang maraming mga Pilipino sa ginawang hakbang ni VP Sara. Akala kasi ng marami talagang napakatapang niya. Akala ng maraming Pilipino talagang handang-handa na siyang labanan ang impeachment niya. Pero kabaliktaran pala. Dahil nag-file siya ng petisyon sa Korte Suprema para harangin o ipahinto ang impeachment trial para sa kanya. At dahil dyan, talagang nagulat ang mga Pilipino dahil hindi pala kayang harapin ni VP Sara ang impeachment na isinampa sa kanya. Kunwa-kunwarian lang pala yung pag-joke niya, pero deep inside pala, kabadong-kabado at tarantang-taranta na siya. Dahil kung kaya niya talagang harapin ang impeachment niya, hindi siya magpapile ng petisyon sa Korte Suprema para ito ay matigil. Kung talagang matapang siya at buo ang loob niya, hindi siya matatakot sa impeachment na isinampa sa kanya. Kaso ang problema, kapag nagsimula na ang impeachment trial, lahat ng ari-arian niya ay mauungkat at talagang mabro-broadcast sa buong Pilipinas. Lahat ng tinatagong yaman niya kung meron man, talagang malalaman ng mga Pilipino dahil nga pabubuksan niya ng korte. At yan siguro ang kanyang iniiwasan. Yan na marahil ang dahilan kaya ayaw niyang matuloy ang impeachment trial para sa kanya. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kayo mga kapalerista, anong sa tingin nyo? Natakot nga ba o naduwag itong si VP Sara sa impeachment? O meron lang talaga siyang mga nakaw na yaman na ayaw talagang mabulgar? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.